Hi guys, magandang tanghali sa inyo guys. May tao kasi sa bahay, hindi tayo makapag-vlog. So, kakauwi lang natin kanina alas 12, no? So, meron tayong bagong episode, no? So, ito, bumili tayo ng Shimano Ice-Tech Rotor. Yan, Ice Technologies. So, pag bumili pala kayo nito, meron siyang kasamang nut. Yung nut na yun, yung parang screw, hindi siya Allen type. So 6 volts siya, no? Pang 6 volts siya na na rotor. Kasi may mga rotor sa Shimano na naka center lock. So hindi natin kailangan yun dahil ang hub natin is cold type lang. So ito yung niya. Ito yung kanyang box. SMRT86, no. So itong rotor na to, approved to sa e-bike na MTB. Kasi may mga mountain bike kasi na mga yung mga naka e-bike. So yung katulad nga dun sa Raven Cycle kay Sir, no. So meron pala silang RockShox Airport na approved by e-bike. So ano ba yung approved by e-bike? Ano yun? Yung mga e-bike kasi yung mga MTB. Karamihan sa mga e-bike na MTB, mga medyo mahal yan. Pricey talaga yan. Nag-range siya ng mga 100,000 plus na bike. Tapos yung sa may down tube ng frame nila is may doon nakalagay yung motor ng e-bike. Hindi kasi lahat ng fork na RockShox or any kind of air fork na branded kakayanin yung friction ng e-bike. So yun, wala. Kaya nabili ko to sa Cycle Art tong rotor na to. So 180. Bakit? Para yung post mount ng ating fork hindi na natin kailangan hindi na natin tatanggalin. Once na magpalit tayo ng brake pad, wala nang tatanggalin doon. So ito lang yung kailangan natin tanggalin. Tapos pag magpapalit pala tayo guys ng brake pad, tanggalin na lang natin tong rotor dun sa hub. Para pag nagbaklas sila ng rotor, walang magagasgasan. Dahil tatama kasi sila dito, di ba? Ito yung mga isa sa mga problema ng mga siklista. Yung sa mga rotor, yung sa sprocket, minsan tumatama yan sa mga gilid-gilid ng change day ng frame pag nagbabaklas. Tulad na nagpapalay ng gulong, napaplata ng gulong, papalay ng rim. Medyo mahirap yung sa may bandang likod. Marami talaga namumblema din. Kasi ako, biker ako, medyo sanay kasi ako sa mga single speed. So dali kasi siyang baklasin. And so guys, ito na yung nabili nating rotor, no. So ayan, Shimano disc brake rotor 180. 160 yung nakuha natin kanina, pinapapalitan ko na lang Deore XT e-bike rated. Ibig sabihin, pwede siya sa e-bike. Pwede natin gamitin itong rotor pag naka-e-bike tayo ng MTB. Ice Technologies, kaya tinawag siyang Ice-Tech rotor. Kita nyo naman yan, di ba? Ice-Tech rotor yan. Yan. Shoutout pala kay Cycle Art kasi tinan mo, tuto yung nila 17 na lang yan. Isipin mo sa kanila lang may ganyan. Kung sa iba mo bibilin yan sa Marikina, sa bandang Kalumpang, no. Nasa watt 5 yung nila, 180 nila. So dito sa Cycle Art talaga isa yan sa mga magagandang bike shop doon sa Quiapo, and sila din yung mas murang magbenta ng pyesa. Kaya yun, mamaya kakabit na natin tong Ice-Tech rotor sa MTB natin. So bago ang lahat, maraming salamat pala kanina kay Boss Unico na vlogger. Nakita ko siya nagbablog doon sa tawag dito sa Pasay, sa naglalatag doon. Tapos meron pa siya isang binablog doon yata kay Boss Boy, Kuya Boy, yung naglalatag doon sa Andox, tapat na Andox. So dalawa yata yung vlog niya ngayon yata, back to back yata yun. So aabangan natin yung mga vlog nun. And nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa mga tips na binigay niya sa akin. Kung makakalimutan yan. Ngayong araw pa lang, uumpisan ko na yun. Yung sinasabi niya sa akin. Kasi once na natapos ko lahat yung mga ganong sinasabi niya sa akin, magiging good yun para sa akin. So, Sunday bukas, I'm not sure kung makakabike tayo bukas. Yun, grabe yung motor natin guys, napakalikabok yan. Pero okay lang yan, wala namang problema yan kung malikabukan yan. Papaliguan lang natin. Si Tatalino pala, wala pa Ando yung motor ni Tatalino, tulog pa yata.
So yun guys, mamaya kakabit na natin tong rotor.